galing sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 16. No? Supposedly, ang title na gagamitin ko is pagpapatuloy para sana mailarawan yung character ng isang mananampalataya or para maipakita kung ano dapat ang pag-uugali ng isang lingkod ng Panginoon. Pero mas minabuti ko na gamitin ang verb form na magpatuloy upang himukin ang bawat isa na narito ngayon na mas madaling tandaan at mas madaling makita kung ano ang layunin natin bilang Kristiyano. So sa English, ang pinakamalapit na siguro salin sa wikang English ng magpatuloy is to continue or to proceed. So I hope you agree, no? So, naway ang pagparito natin ngayon ay isang pagpapakita na dahil sa tayo ay tumanggap, dahil sa tayo ay may nasimulan bilang Kristiyano, tayo ay magpapatuloy. At ngayon ay lubos natin pasasalamatan ang ating Panginoong Diyos na muli niya tayo itinako rito ngayon sa ating bahay Panambahan para may paabot ng lubos na pasasalamat at katagumpayan natin sa ating mga buhay sa Kanyang dakilang biyaya. Supposedly, pagka pumupunta tayo ng church, ang pinaka-objective natin, ano yung pinaka-unang objective? Magbigay ng kapurihan sa Diyos. Magbigay ng kadakilaan sa Kanya. Siguro sasabihin ko na nagiging byproduct na lang yung nabibless tayo. Dahil tayo ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. At nakakatuwa kasi bagaman tayo ay may mga opportunities na mag-connect sa Lord sa pamamagitan ng ating mga personal prayers, meron tayong opportunities na dumalo sa ating mga Bible studies sa mga kanya-kanyang groups, no? Meron tayo tuwing Sunday, isang pribileyo ito para lubos natin maipahayag na dinadakilan natin ang Diyos sa buhay natin. Samahan niyo ako sa panalangin. Panginoon naming Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat, Lord, sa opportunity, lalong-lalo na tuwing Sunday, Panginoon. Na ito yung pagkakataon, Panginoon, na lubos namin maihayag, Panginoon, na pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga nagdaan sa buhay namin, yung mga bagay na hindi kami deserving, Panginoon, bagat tinatamasa namin dahil sa yung dakilang biyaya, Panginoon. Lord, dinadalangin namin na ihanda mo ang bawat puso at isipan namin, Panginoon. Gawin mo kami karapat-dapat na iyong paturuan, Panginoon. Kami karapat-dapat na iyong salita, Panginoon. Bagamat kami ay patuloy na nagkakamali, Lord God, kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, Lord God. Linisin mo po ang bawat isip at bawat puso namin, Panginoon, Lord God. Naway makaranas kami ng emptiness, Panginoon. Yung ito, Panginoon, Lord, ay mapunan kahit papaano, Panginoon, ng iyong salita. Ang iyong aral, Panginoon, Lord, na maaari namin dalhin, Panginoon, sa darating na naman ng mga araw, Panginoon, kami makipagpuno naman, Panginoon, sa pang-araw-araw na hamon ng aming sakas. Lord God, galing mo, Panginoon, sa mga temptations, ng kaaway, Panginoon, habang kami ay narito, at naway may pakita namin na sa aming pagseryoso pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Doon namin nagpapakita na seryoso kami sa Diyos. Pagpatuloy ko kami ingatan sa araw na ito. This we pray in Jesus' name. Okay. Tayo po ay dadako sa pagbabasa ng ating salita. Pwede po natin basahin ng sabay-sabay. Basa naman po, no? Basa naman po. Okay. Umpisa natin sa verse 12. Pwede po pa tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ready? 1, 2, 3. Hindi sinasabi na mga bagay na ito, hindi sa akin na ngunit sinisira ko mga kanan at bintala sapagkat ito ang dahilan ng bakit ang ginagawa ni Kristo Jesus. Verse 13. Mga kapatid, hindi ko pinagdaya ng ito na ito, ngunit
talatang ito, no, kasi ang verse natin is 12 to 16. So bagong talata nito, sa umpisa pa lang yung chapter 3 ng Philippians, ibinatid ni Apostol Pablo na ang mga bagay na pinapahalagan niya noong hindi pa niya tinanggap ang Panginoong Jesucristo ay itinuring na niyang walang kabuluhan. Ngayong nasa pagsunod siya ni Kristo Jesus. Dahil itinuring niyang higit na mahalaga ang pagkakakilala na kay Kristong Jesus na ating Panginoon at ang makamtan siya. At sinabi pa ni Apostol Pablo na walang maikukumpara dito sa kanyang relasyon na meron siya kay Panginoong Jesus. Yan, mababasa natin yan sa Philippians chapter 3 verses 7 to 11. Verse 7, no? Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Verse 8. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lang sa Kristo. At lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko nga ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhay mula sa mga patay. So alam naman natin ang background ni Apostle Paul na bago siya tinawag ni Jesucristo, siya ay naging anong tawag dito? Yung pumapatay siya ng mga persecutor. Thank you, Pastor. So siya ay naging persecutor ng mga Christians. No? Dahil kahit sa murang edad niya, siya ay nag-aral, no, dahil si Apostle Paul ay Hudyo, no, nasa lahi ng mga Hudyo. No? Nung time na nasukuman niya sa Jesucristo, nung supposedly dapat ay mag-execute siya ng mga Christian sa Damascus, yun yung time na tinatagpo siya ng liwanag ng Diyos. At doon niya, nung nabulag siya, talagang nagkaroon din siya ng healing at naparealize sa kanya yung kadakilaan ng Panginoong Jesus. At sinasabi rin naman sa history na mula bata pa lang si Paul ay aware naman siya sa naging takbo ng buhay ni Jesus. So yun, sinasabi niya rito na anuman ang kanyang mga kinalalagyan noong mga panahong wala pa siya kay Kristo, ay tinuturing niya itong walang kabuluhan. Dahil higit na mahalaga sa kanya at higit niyang pinapahalagahan ang kanyang relasyon na meron siya kay Jesucristo. Kaya naman, hinihikayat ni Apostle Paul ang mga taga-Pilipos na sundan siya sa kanyang hangarin, ang lubusang makilala ang Panginoong Jesucristo upang maranasan din ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Ito yung maganda, no, sa sinabi ni Paul, makibahagi sa kanyang paghihirap at makamtan ang buhay ng walang hanggan. No, tatalingin niyo ako, kung tayo siguro, meron tayong choice sa kung ano ang gusto nating danasin sa ating Panginoong Jesus. Malamang hindi natin isasama yung makibahagi sa kanyang paghihirap. Pero si Paul, sinama niya yun. Kasi kung tutuusin, ang Panginoong Jesus ay dumanas na matinding paghihirap para sa ating katutusan. Amen? At tandaan natin sa ating matinding paghihirap, doon natin mas nararanasan at mapapatunayan ang biyaya ng Panginoon. Ito na rin marahil ang magiging hamon natin sa ating mga sarili. Ang magkaroon ng kaparehong paghahangad katulad ng Apostol Pablo. Ngayon tanungin natin ang ating mga sarili. Meron ba ako ng ganun na ito? Ang mapalalim sa pagkilala kay Kristo Jesus. Bago ako magpatuloy, no, merong illustration. Ito ay
sa isang Olympics na ginanap sa Mexico na year 1968. So, yung lalaki sa picture na yan ay isang nationality? Tanzania, ang nationality sa Tanzania. Siya ay nagangalang John. Actually, John Stephen Akwari. If hindi po ako nagkakamalitaan yung pangalan niya po. So, si John ay lumahok sa isang marathon. Mayroong 75 na kalahok sa marathon sa competition niya. At siya din ang panghuling nakatapos sa 57 na nakatapos ng marathon. So out of 75, 57 yung nakatapos. So meron mga hindi rin tumapos. So pinakadahilan kung bakit hindi natapos ni John yung, kung bakit siya yung pinakahuling nakarating sa finish line, pinulikat siya, nagka-injury si John. Ngayon, nung in-interview siya, tuwang-tuwa pa rin naman yung mga nanonood sa kanila na sa kabila na kanyang dinanas, naging finisher pa rin siya ng marathon. So dahil sa pag nakita nilang makursigihan yun, in-interview siya ng reporter. Sabi ng reporter, bakit hindi ka tumigil sa kabila na na-injured ka na, pinulikat ka na, bakit hindi ka tumigil? Hindi ka sumuko. Sabi ni John, hindi ako nanggaling sa malayong lugar, hindi ako pinadala ng aking bansa para umpisahan ang marathon. Pinadala ako rito para tapusin ang marathon. Pwede natin itong maihalintulad sa ating mga buhay bilang Kristiyan. Katulad ng isang marathon, hindi gaano mahalaga kung paano sisimulan ang ating karera, kundi kung paano natin ito tatapusin. Sa ating buhay Kristiyano, madalas nahaharap tayo sa mga hadlang, mga pagsubok, may mga pagbabago, may mga challenges, may mga crisis na kailangan natin pagtagumpayan. Ngunit tandaan natin mga kapatid, labis na mahalaga na nakatuon tayo sa ating mga layunin. Na kung paano manatiling grounded sa ating pananampalataya at kung tayo magpapatuloy sa pagsulong at pagtakbo sa kabila ng mga pagsubok. Ang mga sumusunod na kaparaanan ay upang tayo ay makapagpatuloy tungo kay Kristo. So, ang first topic po natin, ang kinin ang plano ng Diyos. So, ito ay nakita natin or nabasa natin actually sa verse 12 natin binasa kanina. From the word ang kinin. So, makikita natin, hindi natin pagkakari. Aangkinin natin. So, kung sino ba ang nagmamay-ari ng plano, dapat malinaw sa atin yun na ang Diyos ang tunay na nagmamay-ari ng plano sa ating mga buhay. Ngayon, ating aangkinin. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng sense of ownership sa plano ng Diyos para sa atin. Kung magpapatuloy ka sa layunin ng Diyos para sa iyo, dapat muna sa lahat, gawin mong sariling layunin mo ang mga layunin ng Diyos. Make God's plans as your own. Umpisahan natin ito sa pagiging honest, sa lakbay, bilang isang Kristiyano. Sa verse 12, makikita natin si Paul, si Apostle Paul, naging honest siya. Sinabi niya dito sa verse 12, hindi sa nakamtan ko ang mga bagay nito. So sinabi niya, hindi pa siya ganap. Hindi rin sa ako'y ganap na. So siya, tinignan niya yung sarili niya, inassess niya yung sarili niya, hindi pa talaga ako ganap. So sana magkaroon din tayo ng ganung honesty, ganung pagpapalala sa pag-a-assess ng ating mga sarili. Nasaan na ba ako sa aking buhay Kristiyano? Gano'n na ba ako kalalim? Bagamat ibinahagi ni Paul sa earlier part ng chapter 3 ng Philippians, bagamat ibinahagi niya ang kanyang transformation, kung paano niya naramdaman at nakitang tinawag siya ng Panginoong Jesus, buong pakumbaba niyang sinabi na hindi pa siya perfecto bilang Kristiyano at hindi pa siya tuluyang ganap. Inihahayag niya na siya ay nasa kasalukuyan pa lang ng paglalakbay. At malayo-layo pa sa kanyang buhay bilang isang Kristiyano sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon sa Kristo.
At sinisiguro ni Paul na ang kanyang mga plano ay naaayon sa plano ng Diyos para sa kanya. Ang tanong, aware ka ba na may magandang plano ng Diyos para sa buhay mo? In simple words, sinasabi ni Apostle Paul na inangkin tayo ng Diyos dahil may magandang plano at layunin ng Diyos para sa ating mga buhay. And it is now our role na i-discern na ma-align ang ating mga binubuong plano sa plano ng kautusan ng Diyos. Another question. Naiisip mo ba kung ang mga plano mo sa buhay ngayon ay naka-align sa plano ni Lord para sa iyo? This is important because the goals we set as Christians must be in accordance with the will of God. Next slide. The best way to establish godly priorities for our life is to comply with the checklist God has provided in the Bible. So meron naman pala tayong iba sa yan. Meron tayong batayan. Meron tayong Biblia na magiging batayan ng mga checklist ng Panginoon. God's will for our lives will always agree with this word. Merong conformity yan. Hindi ka hahayaan ng Diyos na gawin ang isang bagay na salungat sa kanyang salita. Sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aaral ng Biblia, pagbabasa ng Biblia, doon nalalaman natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. And you will be able to set your goals in accordance with His plan. God will reveal His will to you if you ask Him. At kung ang mga binabalak mo at ginagawa mo ay salungat sa salita ng Diyos, if it's not in line with the Word of God, then those things you are planning to do is surely going to fail. Next. Sinasabi rito, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Nakakaranas ba tayo ng ganito na minsan, meron tayong mga binubuong plano, pero hindi nagpupursue. Hindi nagpiprevail. Wala namang mali sa ating mga plano. Maganda naman ang objective. Para naman sa ikagaganda ng buhay natin, o kung ano man yung mga gusto natin gawin. Pero ito yung at least, ito yung malinaw sa atin. Kahit gaano pa karami ang buhay nating plano. Pero kung hindi ito naaayon sa will ni God para sa iyo, it will not prevail. Kaya dapat nating sikaping maunawaan ang kalooban ng Diyos. Dapat nating hangarin na maunawaan ang mga layunin ng Diyos. At ang tanging paraan upang gawin ito ay ang basahin, pag-aralan, at paggulay-gulayan ng salita ng Diyos. Ang mga planong kasama at para sa Diyos ay ang mga planong pinagpapala niya ng Diyos. So let's pray over our goals and let God guide us through this process of aligning our goals and desires with His plan. Application po tayo. So application, angkinin ang plano ng Diyos, gaya ng ating topic 1 title, maging tapat sa pagsusuri ng iyong sarili. So maging tapat, sarili mo naman na yun eh. Sarili na natin yun. So hindi na natin kailangan magkunwari pa sa sarili natin. At sikaping iayon ang plano mo sa plano ng Panginoon Diyos. Second topic, asamin ang hinaharap. So dito sa second topic natin, nakuha natin yan sa verse 13 na nabasa kanina. Asamin ang hinaharap. Ibig sabihin, magkaroon ka ng personal desire para sa hinaharap. Walang magbibigay niyan sa iyo. Maliban sa Diyos, bukod sa Diyos, dahil may free will naman tayo, kailangan natin i-desire yung future natin. Tayo ba ano dinidesire nyo sa future? Is it about
the best of the material things of this world? Yun ba yung nilalaman ng desires natin sa ngayon? Or the best thing, yung desire natin is kung ano yung patuloy natin na pinag-aaralan, kung ano yung pinagpatuloy natin na dinidevelop sa ating mga sarili bilang Kristiyano, ang makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Walang nakakahakbang na maayos ng katalikod. So sa mga driver dito, try to imagine, marami naman driver dito, makamotor, mapasasakyan yung dinadrive natin. Magdadrive kayo, pero nakatingin lang tayo sa side mirrors or rear mirrors. Ano kaya mangyayari? So, hindi nakatingin sa hinaharap mo. Nakatingin ka lang sa side mirror or sa rear mirror mo pagka nakasasakyan. So, disaster yun, no? Kung ang goal natin ay magpatuloy, then marapat lamang na lumakad o humakbang tayo nang nakatuon sa hinaharap. Minsan na madalas, ang pagdudwell natin sa mga nakaraan ay nagdudulot ng kaparinasahan sa buhay. Pag tayo ay nanatili sa mga lumang karanasan, mapapangit na niya ng maganda. Minsan nagiging paralisa tayo. Sa paano paraan? Ibig sabihin, hindi tayo nakakapag-move forward. Kasi masyado tayong na hinto doon sa lumang karanasan. Which is kapos naman na yun. So, ibig sabihin, mapamaganda man yung karanasan na yun, or mapapangit man, napagtagumpayan na natin yun sa Panginoon. Pwede na natin iwanan. Para tayo ay makakapagpatuloy. Meron kang nakikitang magandang plano ang Diyos, pero dahil nagpatali ka sa mga maling nagawa sa nakaraan, hindi tayo nakakausap. Minsan gano'n. Masyado tayo nabababag sa personal guilt feeling natin. Meron tayong nagawang kamalian, lalo siguro kung patuloy natin ginagawa ang pagkakamaling yun, hindi tayo makakausap. Kasi napipil natin sa sarili natin, hindi ako deserving sa Panginoon. Araw-araw naman tayong nabibiyayaan ng bagong buhay, tama? Araw-araw tayong nabibiyayaan ng bagong pag-asa, tama? Sa habag at biyaya ng Diyos, binabago niya tayo araw-araw. Ayon nga sa kanta, binabago niya tayo araw-araw. Bakit tayo magpapatali sa nakaraan natin? Kung yun ay kamalian man, inilapit na natin sa Diyos, napatawad na tayo. We have to claim it. We have to claim God's forgiveness. We have to claim God's mercy para tayo ay makapag-move forward, makaranas tayo ng kalinisan sa mga sarili natin at maayos natin masundan kung ano may yung landas na tatahakin natin. Kasi ito minsan bakit tayo nagpapatali sa pangit at masilimot na nakaraan kung aware tayo na sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating personal na Diyos at tagapagligtas, tayo ay nililinis niya at kinabago niya araw-araw. If you are going to press on towards the goal God has for you, you need to keep a forward focus at all times. Dapat diretsong pag-focus talaga ng ginagawa. So, meron lang sub-topics. So, una, lumubay sa nakaraan at tumuon sa hinaharap. So, ito yung matutagpuan natin sa Philippians 13. Lumubay. Ano lang yun? Hindi naman ko yung lumubay. Yun lang kasi parang self-translated yung Tagalog story. Lumubay or umiwas. Umiwas, lumubay. Lubayan mo, lumubay ka. Lubayan na nakaraan. Lumubay ka sa nakaraan. Lubayan na nakaraan. So I stand corrected po. Thank you, Pastor. So lubayan na nakaraan tungkol sa hinaharap. May sinabi si Apostol Pablo sa ginawa niya, no?
Nilimot niya ang nakaraan, na nabanggit niya to sa verse 13. Meron akong ginagawa, sinabi niya yun sa mga taga-Pilipos. Nilimot ko ang nakaraan at sinikap kong marating ang layuning nais makamtan. In fact, sa passage natin, maraming beses niyang binabanggit yung makamtan ang layunin at yung reward, no? Yung makamtan. Minsan tayong mga tao, kapag aware tayo na minsan nating binigo ang Diyos sa pagkakasala, normal na nagkakaroon tayo ng guilt, tulad ng nabanggit ko kanina. Pero pag nag-focus tayo doon, nagiging pakiramdam natin na hindi tayo magagamit dito sa kasalukuyan. Meron pa tayo ng feeling minsan. If you think na ikaw yun, let me encourage you this morning. Tandaan mo na kung ikaw ay kay Kristo, na kung tayo ay kay Kristo, at alam natin na tayo ay inangkin na ng Diyos, believe it that you are forgiven by God. You might hardly forgive yourself. Tayo bilang tao, mahirap tayo baka tayo, sarili na natin, hindi pa natin mapatawad. But claim it that God has forgiven you unconditionally. Ganon magpapatawad sa atin. At isipin mo na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay mo sa kasalukuyan. Hindi ka susukuan ng Diyos. In fact, minsan ginagamit ng Diyos yung failures mo in the past para ma-minister ka sa kasalukuyan. He often uses your past failures to help you minister in the present. That's what it does. If you keep looking backwards, you will never go forwards. Kahit sa physics naman siguro, totoo ito. Logical naman siya. Kung lagi kang nakatuon sa tapos na or sa likuran mo, maaaring makakausad ka pero babagal ka. It will slow you down. Next. Alisin ang mga sagaban. Hindi niyo pangalang sagaban. Alisin ang mga sagaban. In English, get rid of distractions. Nakikita niyo nasa picture, no? Grabe. Ikaw, yun yung tanong ko ngayon, ikaw. Ano-ano ang mga distractions mo ngayon na humahadlang sa pagpatuloy mo kay Kristo? Financial ba ito? Yung naging distraction natin? Pag sinabi natin financial, pwedeng nananagana ka ng gusto, kaya hindi ka nakakapagpatuloy kay Kristo. Minsan ganun. Mas madalas pa nga, pagka may struggle tayo, mas nagkakaroon tayo ng desire na lumapit sa Panginoon. Kasi meron tayong pinararanas na struggle financial. Yun kaya, nandun ba tayo? Baka naman yan ay emotional baggage. Meron kang dala-dalang emotional baggage dahil hindi ka nakapagpatuloy kay Kristo. Na mas nakakapag-focus ka kung ano yung dinadala ng damdamin mo sa ngayon. Ito ba ay physical na karamdaman? Di ba dapat na kung tayo ay may dinaramdam na physical, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon for healing, for comfort? Ito yung panghuli, or medyo maitutuloy ko siguro. Worse na din ito. Ito ba ay kasalanan na hindi mo mabitaw-bitawan? Kaya nahihirapan ka magpatuloy sa Diyos. Yun yung mga bagay na tinuturing natin na mga sagabal sa ating pagpapatuloy. At gaya sa ating subtitle, no, kailangan natin alisin yun upang tayo ay makakapagpatuloy. Lumabas ulit yung word, Pastor. Lubayan mo yan, kapatid. Usad na. Isuko na natin yan lahat sa Panginoon, kaya ni Apostol Pablo. Marami siyang karanasan na maaaring maging hadlang sa nilalayo niya. Pero mas pinagtibay niya ang isip na kailangan bumitaw siya sa nakaraan at pagsumikapan ang hinaharap sa pagtuon sa layuning
kilalaning lubos sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo, bilang mga mananampalataya, tayo ay binukod ng Diyos na mabuhay para sa Kanyang kaluwalhatian. At isa sa ating goals, or isa sa ating mga goals, is to be with Him in the kingdom of heaven. Amen po. Yan ang ating finish line, katulad ng marathon na illustrate na natin. Kaya lang minsan, hindi maiiwasan na habang tayo ay nandito sa mundo, ay madalas natutugso tayo at nawawala sa ating mga focus sa Panginoon at sa buhay na nais niya para sa atin. So ano yun? So maganda rin siguro magkaroon tayo ng personal reflection, lalong-lalo na dito sa mga sagabal na tinatawag sa buhay natin. May mga bagay sa buhay natin na nagpapabagal sa atin or nagpapatigil sa atin sa ating pagtuloy sa pag-usad o paglago sa Panginoon. Minsan parang ang dami nating ginagawa. Normal naman yun. Kasi sa dami rin ng gusto nating gampanan. So, nagiging busy tayo. Na parang nahihila tayo sa kung saan diretsyon. Minsan nagugulo tayo. Minsan pa nga may mga ginagawa tayo na hindi intended na agaw mo. Minsan nakukompormiso o ano yung mga nakakagaling gawin. Normal yun. Minsan nakakalungkot din, no? We tend to spend more time watching TV, watching movies, playing computer or mobile games, nakikipagkwentuhan sa mga walang kabuluhang bagay at pangyayari, pero wala tayong oras na magbasa at mag-aaral ng salita ng Diyos. Nakakalungkot na katotohanan, pero nagagawa ng tama. Amen? Tunay na marami tayong mga ginagawa ng mahalaga, tulad ng pagtatrabaho, fitness activities, no? Sayang naman natin yung mga gawaing bahay. Pero dapat matuto tayong alamin kung alin sa mga ginagawa natin ang mga walang kabuluhan at nagsisilbing sagabal lamang sa ating pag-usap. So, drop those things. Drop those things. Tanggalin mo yun, alisin mo yun sa sarili natin. Next. Sikapin kamtin ang gantimpala. Sa sinabi ni Paul, lagi niya sinasabi, yung layunin niya or yung makamtan niya, salitang makamtan niya. Sikapin kamtin ang gantimpala. Sa verse 14, sinabi ni Paul dito, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang, ito yung pinaka-objective niya, no? Makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. What good is it for you to run a great race yet to drop out before you finish line? Before you reach the finish line. Kailangan natin mag-persevere. Paano natin gagawin yun? Kailangan natin ituon ang ating mga mata, puso at isipan sa ating ultimate goal bilang Kristiyano. Tinawag tayo ng Diyos sa langit kay Kristo Jesus. Ito ay mataas na pagtawag sa atin ng Diyos. Therefore, hindi natin kailangan ibuhos ang lahat ng lakas sa mga makamundong bagay. Bakit naman tapos? Nasa 30 minutes pa lang ako. Habang papalapit ka sa finish line, ano ang nangyayari sa karera? Lalo-lalo na sa mga seniors pala natin. Yung karera natin, yung reality na binabanggit natin kanina, I hope na pinakaliw na tayo ng Panginoon sa mga bagay nito. It's our reality na hindi natin mapipigilan because there is a greater reward after this. After that. So, sa ibang siguro, sa perspective ng ibang Kristiyano, parang mas nakakaintid pa nga yun. Yung mauna kayong makapili ng Diyos. May mga ganun tao. Mga ganun tao na sa sobrang lalim sa kanyang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Hindi na nagmamatter kung right at this very moment, okay na sa akin. Kahit kunin na ako. Meron pang yung
Maabot mo ba yung peak of your life na nagkakaroon ka na ng assurance sa Panginoon? Ang sarap sa Panginoon. Na habang papalapit ka sa finish line, no? Anong nangyayari sa karera mo? You don't slow down. Dapat you speed up. Yung nakikita natin na mas lalong nalalapit tayo sa katotohanan na makakapiling na natin ang Pinoon, mas pagmamadali pa tayo. Mas bibilisan pa natin, mas pag-iigihan pa natin. Because the end is inside. Ibig sabihin, nakikita na natin, natatanaw na natin, na-anticipate na natin. And you are running a race and the prize is before you. Nananabik ka sa pagkain. At premium yun, yung ganting pala na siya buhay na wala kang magkasama. Application po tayo. Asamin ang hinaharap. So, lubayan yung nakaraan, lumubay siya nakaraan. Alisin ang mga sagabal at sikaping kampi ng ganting pala. Last and third topic is yung mamuhay na may kapanatagan. So, verse 15 and verse 16. Dapat maging panatag tayo sa ating pagpapatuloy sa Panginoon Jesus. Tulad ni Apostol Pablo, dapat tayo ay magkaroon ng kaparehong kaisipan o anong meron siya, na manatiling may kakulangan sa sarili. Dapat maranasan din natin yung minsan na merong kakulangan. Mapil natin yun, merong kulang sa akin. At walang ibang magpupuno ng kulang sa sarili mo kundi ang Panginoong Diyos lang. Magkaroon ka ng pag-aasam na hindi natitigil sa kasalukuyan ang pagpupursigi sa Panginoong Kristo. Sa lahat ng nag-iisip na hindi na nila kailangan magpatuloy sa kanilang Kristiyanong buhay, kabilin-bilinan ni Apostol Pablo, kailangan magkaroon tayo ng ganitong attitude katulad. Na ang ibig sabihin ay tanggapin sa ating mga sarili na hindi pa tayo ganap. Amen po ba? Tayo po ba tinatanggap na hindi tayo ganap? Maaring merong mga nauuna or may mga nauuna, may mga nag-uumpisa pa lang, pero lahat tayo, hindi pa tayo ganap. God is actively working in our lives right now. Ibig sabihin, patuloy pa rin nagtatrabaho, kumikilos sa Panginoon sa ating mga buhay. Tayo bilang tao, patuloy na nakakagawa ng kasalanan. But God is constantly at work in our lives. Patuloy niyang inaayos sa ating free will na tanggapin iyon, sa ating free will na hayaan ng Panginoon ang kumilos sa ating mga buhay. So, kumbaga, active tayo, in progress tayo sa Panginoon. At kung sakali man ikaw ay magiging mapagmalaki at magkaroon ng mayabang na pag-iisip, tiyak na hindi ito naaayon sa ninanais ng Panginoong Diyos para sa iyo. Ang Panginoong Diyos mismo ang gagawa ng paraan upang maipaunawa sa iyo ang lahat ng bagay, upang magabayan tayo at manatili sa tamang landas. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Sa patuloy na pag-aaral at pagbabasa ng Biblia, sa pagdalo sa mga gawain ng Iglesia, at sa patuloy na pagpapagamit sa mga ministry para sa kanyang lubos na kadakilaan. Sinasabi niya dito sa Psalms 32, verse 8. Next. I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Psalms 32, verse 8. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay babala sa atin at may dakilang gantimpala kapag ito ay sinusunod. At bilang patuloy bilang pagpapatuloy patungo sa pagtatapos, ibinilid sa atin ni Apostol Pablo na ipagpatuloy ang ating mga natutunan. Kung ano man ang ating nasimulan, kung ano man ang ating mga natutunan, ating ito ipagpatuloy at panatilihin ang pagunlad natin sa pananampalataya. Patuloy po natin ipamuhay ang mga aral na tinatanggap natin mula sa salita ng Diyos. At kapag ginawa natin ito, siguradong hindi po tayo maliligaw. Next. Don't lose ground in your walk with Christ. Ang buhay Kristiyano, katulad ng ating illustration, ay parang karera.
At ang mga natatanging dahilan, isa sa mga nakikita natin dahilan kung bakit may mga taong wala sa karera, ito ay marahil hindi ka pa nag-uumpisa o hindi ka pa nagsisimula. Pangalawa, baka tumigil ka. Kaya wala ka sa karera. Marahil na umpisahan mo na along the way, nadapa tayo, tumigil ka. At ang nakakalungkot, marahil ito yung pangatlo, baka naman tinapos mo na. Naumpisahan mo na, nagkaroon ka ng desire, pero tinapos mo na. Mga kapatid, let's go back to our races today. Bumalik tayo sa ating mga karera. Ang Panginoong Jesus ay nag-alay ng kanyang sariling buhay upang tayo ay matubos. Magpatuloy sa layuning makilala siya ng Diyos. Conclusion po. Hindi tayo dapat maging passive sa ating buhay Kristiyano. Kailangan natin magpatuloy kay Kristo. Unang-una, ulitin ko, ang kinin ang plano ng Diyos, kasamin ang hinaharap, at mabuhay ng may kapanatagan. Maraming salamat po at sa Diyos po ang lahat ng pagkakamit. Tayo po tayong lahat, kawitin natin yung ating Diyos.